sa mga may matinding problema ngayon. O dumating man tayo sa ganitong sitwasyon. Yung moment na ma-realize mo, yung extent, yung lala ng problema mo, na feeling mo parang ikay patay na, tuyong-tuyo pa, na parang kalansay ng walang-wala ng pag-asa, makabangon ka pa, makapagbago ka pa, gumaling ka pa, mabuhay ka pa, maging maayos pa ang iyong pamilya. Sana maisip mo din yung naisip ni Prophet Ezekiel na hindi ipaparealize sa iyo ng Diyos kung gaano kalaki ang problema mo kung wala siyang gagawin na maganda para tulungan kang makaahon sa sitwasyong ito. Meron po tayong palasak na kasabihan o ekspresyon, habang may buhay, may pag-asa. Ibig sabihin, habang tayo'y buhay pa, hindi lang yung gumagalaw ha, kundi yung may gana pa tayo sa buhay. Habang tayo'y ganyan pa, ano man ang ating maging problema, may solusyon pa, may magagawa pa, may mangyayari pang maganda. Amen. So, papaano kung wala nang buhay? Hindi lang kapag tayo hindi na gumagalaw, hindi lang kapag tayo patay na, kundi yung kahit buhay pa tayo, wala na tayong kagana-gana na lumaban. Pwede pa kayang magkaroon ng pag-asa, pagganyan? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang ganyang kalagayan dati ng mga Israelita. Sila'y parang patay na, wala nang pag-asa. At ito ay pinakita ng Diyos kay Prophet Ezekiel sa pamamagitan ng isang vision o pangitain. Inilagay ng Diyos si Ezekiel sa lambak ng puno ng mga kalansay upang ilarawan sa kanya ang kondisyon dati ng bayan. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo kung ano yung kahulugan ng paglalarawang yan tungkol sa kanilang kalalagayan, itatanong ko muna po sa inyo, paano kung mayroong nangyaring sakuna o aksidente, sunog, aksidente sa daan, tapos nakita nyo yung tao, katatapos pa lang ng aksidente, walang malay. Sa tingin nyo nga, para ng patay, di na gumagalaw. O diba, i-revive nyo pa rin yan. Kasi, katatapos pa lang ng aksidente, at nakikita mo, tao pa rin naman, may katawan, nakahandusaya. My point is, paano kung mayroong nangyaring sakuna, tapos ang nakita mo kalansay, i-revive mo pa? Sabihin mo sa akin, oo. Sabihin ko, adik ka? Kalansay na eh. Ibig sabihin, wala nang buhay. Hindi lang patay, patay na patay. Ganon dati ang kalalagayan ng mga Israelita. Dead na dead sila. Dahil sinakop sila ng mga taga-Babylonia, inalipin sila, pinahirapan sila, kinuhang lupa nila, kinuhang identity nila, pinagwatak-watak sila, itinapon yung iba sa kanila, binastos ang marami sa kanila, hanggang sa ang mga Israelita mismo ay namuhay na rin sa pagkakasala. Sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babylonians. Ganong katindi ang kanilang kalalagayan, wala nang kapag-apag-asa na makakaahon pa, kumbaga. In fact, doon sa ating unang pagbasa sa vision ni Prophet Ezekiel, kung mapapansin ninyo, hindi lang siya basta nilagay ng Diyos sa gitna ng lambak na puno ng kalansay. Ang sabi dito, inilibot siya ng Diyos para makita ni Ezekiel yung extent o kaseryosohan ng problema ng mga Israelites. At ang sabi, hindi basta kalansay, tuyong-tuyong kalansay. Ibig sabihin, matagal nang, hindi lang patay, matagal nang patay na patay. Wala na talagang pag-asa to. Pero pansinin po ninyo, yung naging sagot ni Prophet Ezekiel sa tanong sa kanya ng Diyos na, tao, ano sa palagay mo? Mabubuhay pa ba yung mga kalansay na ito? Ano ang sagot ni Prophet Ezekiel? Kayo po ang nakakaalam. Napakamakahulugan ng sagot. Hindi niya sinabing, ay wala na. Kalansay nito yung tuyo pa. Kahit sa palagay niya, wala na talaga. Pero sa palagay niya, sa mata ng Diyos, meron pa. Kasi, obviously, hindi naman siya ilalagay sa kalagayang yon, hindi sa kanya ipapakita ng Diyos yon. Kung ang Diyos ay wala nang nakikita pang solusyon, isipin po ninyo kung gaano ka-awkward ang magiging eksena kung naging ganito ang sagutan nila. Inilagay siya sa lambak ng puno ng mga tuyong kalansay, tapos tinanong siya ng Diyos, sa palagay mo, mabubuhay pa ang mga kalansay nito? Tapos ang isasagot ni Prophet Ezekiel, hindi na! Patay na, patay na. Tapos ang magiging reply ng Diyos, very good. O tara na, uwi na. Ano yun? Di ba? Magtatanong ba ang Diyos ng obvious?
At kung ang tao mawawala ng pag-asa, ang Diyos ba mawawala ng pag-asa? So nandoon yung sampalataya ni Prophet Ezekiel. Natatandaan po ninyo, yung bago magpakain si Kristo ng libu-libong mga tao, anong tanong niya kay Felipe at sa mga alagad? Saan tayo kukuha ng makakain ng mga taong ito? Aber, itatanong ba ni Jesus yon kung nakakakita siya ng tone-toneladang pagkain? Come on! Hindi. Pero tinanong niya yon para subukin si Felipe. Kaya nga ang sabi, alam niya ang gagawin niya. Sinusubok lamang niya ang pananampalataya ni Felipe at ng mga alagad niya. Yun sa palagay ko, ang nangyayari dito. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Si Prophet Ezekiel ay sinusubok lamang niya. Fortunately, the prophet passed. Pumasa siya sapagkat alam niya na hindi sa kanya ipapakita ng Diyos ang ganong sitwasyon ng mga Israelita noon kung ang Diyos ay walang nakikitang solusyon. Tama sa kanyang mga mata, wala na. Pero sa mata ng Diyos, sigurado. Hindi lang niya alam kung paano, pero siguradong meron pang pag-asa. Kaya sana mga kapatid, sa mga may matinding problema ngayon, o dumating man tayo sa ganitong sitwasyon, yung moment na ma-realize mo, yung extent, yung lala ng problema mo, na feeling mo parang ikay patay na, tuyong-tuyo pa, na parang kalansay ng walang-wala ng pag-asa, makabangon ka pa, makapagbago ka pa, gumaling ka pa, mabuhay ka pa, maging maayos pa ang iyong pamilya. Sana maisip mo din yung naisip ni Prophet Ezekiel na hindi ipaparealize sa iyo ng Diyos kung gaano kalaki ang problema mo kung wala siyang gagawin na maganda para tulungan kang makaahon sa sitwasyong ito. God will never be like this. Father Fidel, tingnan mo yung kasalanan mo. Napakalala na. Hindi ka na makapagbabago pa. Edward, nakita mo yung sakit mo? Lala na. Mamamatay ka na. Josie, nakita mo yung negosyo mo? Sadsad na. Hanggang diyan ka na lang. Fiel, tingnan mo yung pamilya mo. Wasak na. Hindi na yun mabubuo pa. Clarice, tingnan mo yung asawa mo. Lugmok na sa bisyo. Hindi na yan magbabago. Asa pa kayo? Ang Diyos ay hindi ganon. Hindi niya sa'yo ipamumukha, iparealize ang yung pangit na sitwasyon kung hindi niya kayang pagandahin yun. Tandaan natin na ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. Ang Diyos ay Diyos ng buhay. Pagsamahin mo yung dalawa. God is the God of hope. God is the God of life. Kaya, sa Kanya mo i-apply yung kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Huwag sa sarili mo. Kasi kung sa sarili mo, i-apply yung kasabihan yan, wala ka ng pag-asa. Sa Diyos mo i-apply, may Diyos ako. Sa Diyos habang may buhay, may pag-asa. Kasi ang Diyos, hindi mamamatay. Kaya lagi siyang may pag-asa na para sa iyo ay Kanyang ibibigay. In fact, naniniwala ako na darating din talaga ang pagkakataon na aalisin niya ang pag-asa natin. Don't get it wrong. Yung pag-asa natin sa iba. Kasi kahit na magkaroon tayo ng matinding problema at sabihin natin ang Diyos ang tangi nating pag-asa, aminin man natin o sa hindi, umaasa pa rin tayo sa pera natin, sa lakas natin. Malakas naman ako kaya ko to. Sa pamilya natin, sa impluensya natin, sa mga tumutulong sa atin. Na hindi naman masama. Kaya lang, kuminsan, mas umaasa pa tayo sa iba kaysa sa Kanya. Kaya sa palagay ko, iaalaw niya talaga na mawala unti-unti ang lahat ng ating mga pag-asa sa iba. Upang tulad ng babaeng matagal ng dinurugo, naubos na yung pera sa kapapagamot pero hindi gumaling kundi lumala pa. Upang tulad ng opisyal na namatay ang anak niya, ang Diyos ang ating maging tanging pag-asa. Yun yung sinasabi palagay ko ni Saint Rose of Lima, after suffering comes grace. Of course, where suffering is, there is grace. Pero gusto kong makita yung sinasabi ni Santa Rosa ng Lima na pagkatapos ng mga problema, makikita mo, sa Diyos ka lamang talaga dapat na umasa. After all, yun din naman din ang ibig sabihin ng mahalin natin ang Diyos ng lubos. Yung kahit walang-wala na, kahit tayo patay na, matindi pa rin ang ating pagkapit at pananampalataya sa Kanya.
when that happens, magiging totoong-totoo yung kasabihang habang may buhay, may pag-asa. At mas ma-feel natin yung magiging payo at encouragement sa atin ng mga dadalaw o makakakita, makakaalam ng problema sa atin. Yung encouragement na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Yes, magkakaroon sa iyo ng dating yon. Maniwala ka, kahit wala ka ng pera, kahit halos mamatay ka na, kahit parang wala na rin suporta mula sa mga taong sa iyo ay mahalaga. Kasi alam mo, may Diyos kang buhay na laging magbibigay sa iyo ng pag-asa sa buhay. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Meron man tayo ngayong malaking problema o dumating man ang isang matinding problema. Amen.